Money pulling cake naman tayo for today's video. Mami, tara na G! Merong nagtanong sa akin sa comment section doon sa post ko about sa earnings ko last year, yung entire earnings ko ng buong taon ng 2024, and tinanong niya kung ano daw ba ang pinakamagandang tip or help or advice na maibibigay ko sa kanya para hindi niya magastos yung puhunan niya. Kasi kapag daw minsan pag nagigipit daw sila, pati yung puhunan niya sa pagkikake ay nagagastos niya. Bago natin sagutin yan, ang flavor pala ng cake na ito is moist mocha. And ang feeling niya is mocha rin. Bali, naglagay na rin tayo ng crumb coat dyan. And then, naglagay tayo ng pinaka white color base na cake natin bago natin ilagay yung pinaka color ng cake natin, which is color pink. Nakita nyo na rin kanina kung paano natin nilalagay yung ating bills sa loob ng cake. And meron din akong separate na video para sa step by step niyan. Kung gusto ninyong malaman at interesado kayo, check it out nyo na lang yung mga videos natin. Going back doon sa tanong sa akin sa comment section, sa totoo lang mga mi, pagka nagigipit tayo, minsan hindi rin talaga natin naiiwasan na nagagalaw natin yung pera na hawak natin and yung puhunan natin sa small business natin. Pero meron akong advices, tips or suggestion na pwede kong ma-share sa inyo. Ang ginagawa ko kasi mga mi, nakaseparate yung puhunan ko at yung kita ko. Ang ginagawa ko is yung mga transaction ko kasi, especially yung mga down payment ko, sinesend yan sa akin through GCash or bank transfer. Depende sa kung saan komportable yung customer. Yung mga 50% down payment ko, nandun na yun lahat sa GCash ko. Yun yung considered ko as yung puhunan ko. Tapos, yung 50% na balance ni customer, binabayaran niya yan sa akin ng cash pag dineliver or pinikap ko na yung cake. Yung 50% na cash na binigay sa akin, yun yung considered ko as kita ko. Pero in reality, mga mi, ang puhunan talaga is 30%, ang kita is 70%. Pero para hindi na rin ako mahihirapan maghiwa-hiwalay ng pera ko, ginawa ko siyang 50-50. Yung mga pera ko na nasa online, yun yung pinapaikat ko, yun yung pinambibili ko ng mga ingredients, na mga gamit, mga designs. So, kasi yun yung puhunan ko. Pero bago ako mamili ulit ng mga kagamitan ko sa baking, nagsisave muna ako. Ang pinaka-advice ko sa lahat ng mga nanonood dito sa aking video, hindi lang sa mga baker, save muna bago tayo mag-spend ng kahit magkano. Ikaw ang bahala kung magkano ang feel mo or sa tingin mong kaya mong isave consistently. Ako kasi, ang pinaka-consistent kong kayang isave is 200 pesos per day. Tinatabi ko yan, nilalagay ko yan sa G-Save ko. Nakatago kasi yung G-Save sa GCash, mga mi, hindi mo siya makikita not unless pindutin mo yung option na yon. So, 200 pesos per day, yun yung nakatabi sa akin. And then, yung remaining nun, yun yung pinapaikot ko para sa puhunan ko. That said, kapag kunyari, nagipit ako, meron emergency, ganyan, pambili ng gamot, or nagkulangan, yung pera dun sa G-Save ko, yun yung gagastusin ko. Kasi yung nakalabas, is yun yung puhunan ko. Tapos kapag nakapamili na ako ng mga ingredients ko, ng mga kailangan ko sa baking, yung konti, siguro mga 5% or less, yun yung pinambibili ko ng luho ko, pinang-check out ko, yung pinambibili ko ng kung anik-anik para sa sarili ko and para dito sa bahay. Yung namang cash na meron ako, yun yung pampili namin ng pang-araw-araw. Kunyari, baon ng mga bata, allowance nila, pambili ng pagkain, ganyan. Pero syempre, mga mi-share ko lang yon, no? Kasi meron ding sariling kita yung asawa ko. Kaya napaka-importante talaga kung pamilyado ka na, mga mi, sa hirap ng buhay ngayon, dapat kayong dalawang mag-asawa ay nagtatrabaho or merong negosyo pareho kasi hindi kaya na tustusan ng everyday living yung isang sahuran lang, mga mi. Kunyari kung minimum wage earner ka or small business owner ka lang, actually kahit na malaki na yung business mo, kahit na medyo kumikita pa rin, mas maigi pa rin na dalawa kayong kumikita. Ibig sabihin meron kayong backup source of income para kung sakali na magipit kayo, is meron pa kayong isang bubunutin. Yung naman tag 200 pesos per day na iniipon ko,
ko, gagalawin lang namin yung mag-asawa or kukunin lang namin yon by the end of the year. Or kapag meron kaming plano, kunyari, meron kaming planong mag-swimming sa summer, ayan, dun kami kukuha ng aming pangluho. Or kapag hindi naman kami umalis dahil sa sobrang busy, yun yung considered as our Christmas bonus or 13th month pay. Sana kahit paano nagkaroon kayo ng idea kung paano mag-manage ng pera. Alam ko napakahirap mag-ipon, pero kung hindi nyo uumpisahan, kailan pa, diba? And that's it for today. See you on our next video. Bye!